Breaking news, Eloy Bugres diritsahang ibinunyag ang kabit ni Erwin Tulfo. Pangalan at muka inilabas na sa publiko. Narito ang buong detalye. Umiinit ngayon ang mundo ng social media at showbiz matapos ang isang matinding revelasyon mula sa kilalang vlogger at commentator na si Eloy Bugres. Sa isang live broadcast na agad na kumalat at umani ng libo-libong views at shares, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Bugres at direktang nagbitiw ng mga akusasyon laban sa tanyag na broadcaster at senador na si Erwin Tulfo. Kilala si Eloy Bugres sa kanyang matapang na paghimay sa mga isyong panlipunan at politika. Ngunit ang episode na ito ay may tuturing na isa sa pinakamabigat na binitawan niya. Ayon kay Bugres, may hawak siya ng mga ebidensya na magpapatunay umano sa di umano'y sikretong relasyon ni Tulfo sa labas ng kanyang kasal. Sa gitna ng kanyang diskusyon, hindi lamang pangalan ang binanggit ni Bugres. Tila wala na siyang kinatatakutan nang ipakita niya ang larawan ng babaeng tinutukoy niyang kabit sa harap ng kanyang kamera. Bagamat hindi pa naglalabas ng anumang formal na pahayag o statement ang panig ni Erwin Tulfo hinggil sa mga akusasyong ito, marami na sa mga taga-suporta ng broadcaster ang nagtatanong kung ito ba ay totoo o isa lamang propaganda laban sa kanya. Ang mga bagong revelasyong ito ay inaasahang magdadala ng mas matinding pressure sa kampo ni Tulfo. Mananatili bang tahimik ang senador o haharapin niya ang mga paratang na ito na posibleng maging mitsa ng kanyang karera sa politika? Agad na nag-ingay ang comment section ng live stream ni Bugres, sa hati ang reaksyon ng mga netizens. Pinuri ang tapang ng vlogger sa paglabas ng impormasyon na anilay matagal ng chismis. Meron namang mariing pinabulaanan ang mga paratang at tinawag itong isang desperate move para sirain ang pangalan ng senador. At meron ding nananawagan ng pag-iingat at paghihintay sa panig ni Tulfo bago gumawa ng anumang konklusyon. Sa ngayon, nananatiling hot topic sa mga iba't ibang social media platforms ang isyong ito. Marami ang nag-aabang kung maghahain ba ng kasong libel ang kampo ni Tulfo laban kay Bugres o kung mananatili na lamang itong tahimik upang hindi na mapag-uusapan pa. Patuloy naming babantayan ang kwentong ito at magbibigay ng mga update sa oras na may lumabas na opisyal na pahayag mula sa mga sangkot na partido. Para sa mga susunod pa update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Ang mga pictures nga ginpost ko sang kabit ni Erwin Tulfo butigon. Sinungaling nga gago, bilat sing Eloy ka. So ganitong nangyari, guys. Ining kaplog nga si Vanessa bigaon, ging copyright niya kung hindi ba naman sa bubo. Kung hindi ka ba naman bubo ang utak, ahoy! Mang-aagaw kaplog bigaon, karatutay hustes kabaret. Vanessa Ira, nanay ni Erwin Tulfo, nga nag-aaral ang anak sa mga bilatsing Eloy nila sa Ateneo Bakong Lasal. I don't know. Pasensya na, ito ngayon Ervan ha, damayin ta na ka. Kay total unon ka man nga gago, ka man nga hambog ka man. 13 anyos ka pala ang iyo di ka, 13 years old pala ning si Ervan, ning nga gago man. Ginapalaki sa sang nanay, nga alpot, mang-aagaw kayo. Mang-aagaw kayo sang pamilya, mang-aagaw kayo tatay, ang nanay mo bigaon si Vanessa Ira. Hindi na ko mag-post ngayon sa iyo, Vanessa Ira, pero dito kita boardjackin sa live ko kasing live. Mahirap ang live, mahirap i-report. Kinapiright ko sang alpot, so ibig sabihin, ang bilat sing Eloy kang alipungoy ka kamangu-mangu, gudyo si mo gaga, s***da! Ibig sabihin king copyright mo kung gaga ka, totoo talaga nga picture mo yun, hindi AI, kinonfirm mo lang, na picture mo ngayon, ang iyo ka nga gaga. Aryo, sandali. Ayan, copyright remove. Ayan, pakita ko sa inyo, copyright remove. Ayan, 3. Tapos ito, ang compose ko nga, Dear Mrs. Helen Gamboa. Ang picture na nakapaskel dyan, nakuha yan sa Senate page. Wala naman kasi may nakakilala sa kanya doon si Ira Bigaon Scabitche. Wala naman may nakakilala sa kanya noon kung sino siya, nga gasumpa-sumpa. Nilagay sa sang ko, nga si Tito Sen ang bilat sing Eloy kang tigulang kang gurgur follow the light.
Nilagay mo ang kirida sang iyo nga si Erwin Tulfo nga gago nga butakal nga 2.7 inches ang magnanakaw sang kaba ng bayan, merong 550 milyon nga eroplano. Nilagay mo ang kirida, yahoy Erwin Tulfo, ang bilat sing iloy mo ka. No, I don't have anybody. I don't have other women. I love my wife and I love my children. Sabi sang iyo, butigon, sinungaling. Kinuha ko yon doon sa may Senate Philippines na picture sang alpot nga si Vanessa, bigaon Vanessa Ira sang Cavite. Mang-aagaw pedopilia ang kinakasama mo nga si Erwin Tulfo, 16 years old ka pa lang, pa ka na, taga Pigasus. Nag-aaral ka noon sa Far Eastern University, pero ga Pigasus ka na, bigaon ka na. Rene salod si Erwin Tulfo, ginsalod ya, sinalo ya lahat. Nga mga nga nagpasok sa mo, kag nagpasok sa uterus mo nga bigaon ka. Ang ini-enjoy mo ngayon nga pera-pera na ang ina nyo. Ngayon, ginkapiray ko sang alpot. Kasi yung lahat ng mga pictures niya, galing yun talaga naman sa private niya nga account. Yun ang totoo. Ang private account mo ngayon, i-full blast na ka. Hindi na ako mag-post sa'yo, pero dito, takabiradahon sa videos ko. Akala mo, hindi ko ma-solve ang copyright ko. Uy, expert na sa reportaranay. Bilat sing iloy. Ito ni isang kaplog, yung ibang hindi ko pa na-post kasi sabi ko save for last. Ngayon ipakita ko na talaga dito ang pinga pictures mong bilat sing iloy kang alpot ka. Ang kirida nga si Vanessa kaplog nahihiya. Na nakita niya, yes dada. Yeah. Okay, yeah. I understand. Okay. Nahihiya ka kabit? Huy kabit! Bakit ka nahihiya? Alam ng half of the Philippines na ang papel mo sa buhay sang gago nga si Erwin Tulfo nga bilat sing iloy, numero 1 kasinungaling, ang papel mo kabit ka. Kasado ka haw? Ang pinakilala ka nga naging register ni isang iyo taning matanda, gurang, laylay nga si Erwin Tulfo, ang bilat sing iloy kawatan. Maleta group of companies, ang bilat sing iloy babalo nga mataga ang ihod pa nga amoy lupa. May nagaaligid-aligid kasi ni sa alpot. Ang biga-bigaon sa pagkalaw-ay-laway man isang diputa. Shout out dyan sa nag-message sa akin a while ago ng pictures niya nung college siya, nung hindi pa sa nagparituke kang nagpagluta ang alpot. Ang pangal kang kurapa, ilong ka nga ang imo, ilong ka amuning alpot ka. Mataas lang ni sa Edo 5'8 ni ang height ang bigaon nga. Ngayon, ga-declare na ko sa ating war, ang bilat sing iloy ka. Tuwing may makalala ko, may naiisip ko nga kabit, ikaw ang eksampulin ko. Kung meron sang Olympics na pinakamakapal muka sa iskabityo, ikaw ang manalo. Alpot bigaon ba ni sa Iraq? Kaplog. Din copyright infringement ko sang alpotology ay naka-private ang account. Yes, so nag-apply na sa sang copyright manager. Kabalo ko na, meron din akong ganyan. Kag naka-private siya. So alam nyo kasi, si Meta wala logic. Kapag continuous, mga 72 hours or mga 1 week, mga 1 week nga walang tigil nga tawag ni, mga maya-maya report, akala na sang bago nga si Meta nga algorithm, akala na sang bilat sing iloy nga, kasi wala logic gani si Meta, correct? Wala logic si AI. So akala nila, totoo ang sinasabi, huy Meta, shout out! Ang bilat sing iloy mo, that is for public awareness. Bilat sing iloy man ni si Mark niyo. Kaya kayo nahahak ang mga iyo kayo kasi hindi nyo ginalagyan sang logic si Meta kag si AI. Now, by doing so, maging copy infringement kung isang alpot nga kabit mag-aagaw ka ni Risa Aquino ang iho di ka. Ibig sabihin, gin-confirm mo lang nga ang gin-post kong ka, copyright, ibig sabihin sa'yo nga yung picture na yun. Sa'yo nga ang mga pictures na yun, Vanessa Ira. Baho, ikang bilat sing iloy mo, 16 ka pa lang, burikat ka na. Saan ka man nakakita? Si sa Isa News palang bilat sing iloy, Erwin Tulfo nga pedophilia. Inutot mo na ning kaplog nga bigaon, pati nanay kag tatay, bilat sing iloy mo, gimbahugan mo sang pera namin. But actually that time, wala pa simplicity pa lang to si Erwin nga gago. Gapangkwan pa lang to sa ga-extortion pa lang to sang kaya sang siya isang announcer pa lang. Sa bagay, ano ma-expect natin kay Erwin Eric Sylvester Tulfo? Sa Amerika pa lang ganing bilat sing iloy ng gago ng patay gutom na. He stole someone else's identity and pretended to be somebody when he was in America just to live a life that did not belong to him. Ayan ang kalidad kag ang karakter sa
puta, napakabubo natin. Binuto natin ang magkakapatid ng mga hayop, ng mga hudas, ahas. Silang dalawa ni Rafi Tulfo, ano? Ano ka mo sa kumbilating iloy nyo? Hindi sila katsangak sa akin, hindi sila makasigaw, hindi sila makaribat sa akin kasi alam nyo, ang mga ina kayong mga supot. Alam nyo nga totoong sinasabi ni Bugres. Hindi makamove ang mga iyo nag-report ang mga bilatsing iloy. Naka-ano na ba lahat? Naka-unfollow na ba kayo? I-unfollow nyo pati ang sa YouTube, unsubscribe kayo. Sa iyo, di nga kay Tulfo. Kawatan, 550 million jet plane. Gago maning ni si Mita. Uy, Mita, gago. Ina mo, bubu ka. For public awareness, sinanakawan kami isang mga mga kabit. Tapos ako, ang i-copyright nyo. I-copyright nyo. Tay, isang bigaon nga si Vanessa. Pok. 16 years old ka pang hostess ng alpot siya sa nanay ni Vanessa bigaon kay ikaw i-post naman ka mamaya. Sa nanay ni Vanessa nga si Ronalyn, ano pangalan niya itong Ronalyn, oo. Ronalyn Ira, ikaw ang bugaw nga nanay bigaon kambilat sing iloy mo. Sandali lang bala kay i-focus kung ang mga itsura nyo, kala nyo ngayon, ina nyo. 16 years old pa lang si Vanessa Ira, sang Iriga City. Tot sa ni Erwin Tulfo, taga Pigasos nga alpot bigaon yung mga kasamahan mo noon sa Pigasos, mga ka-message ko. Alpot kagid man noon kasi ganito nangyari, guys. Ga-announcer pala nagago nga si Erwin kag nagapang-extortion siya sa mga dapat niya nga i-expose. Yan ang kwento sa akin sa mga reporters din nakasama mo noon sa ABS-CBN. Tanungin mo na lang ang ex mo nga si Karen kung sino ang mga ginapagkwentuhan niya sa mga esprekitek mo noon sa ABS-CBN. So bakit nagkapera itong si Erwin? Paano yun nabili? Ang nga hindi naman fresh ay ni Vanessa Ira upload itong itsura yan noon nung first sila nagtay. Nung first sila nagkataan sang alpot na si Erwin bigaon mga play. Sandali. Nag-join forces ang mga ihudi asang infringement ga. By doing so, you just made a confirmation that those pictures, the pictures that I have right now actually belongs to you. Hindi AI, hindi kuno-kuno kay una-una yung ano nilang yung rason nila AI kuno bilat sing igoy. Hindi gani ko ka ba marunong ka mag-login pala lolo ko mag-out ko sa Facebook. Ma-AI pa ko? Ang gagu-gagu nga si Erwin, guys, na ayan sila na happy family kabet China ni Erwin gago. Ayan sang gaga alpot bigaon taga Pigasos. Ayan ang kalang Bistardo, nak, help is coming, don't worry. Amo na sa nak, amo ni sila noon. Kabago niya pala ni panganak, 1 year old ang kanilang anak or 2 years old sa picture na to. Ayan. Bakit siya nakapera si Erwin kung paano yun nabili ang isang alpot na to? Kasi extortionist si Erwin Tulfo. May nagsabi sa akin na may isa ka malaking drug lord na kailangan dapat niya i-expose that time. This is how the reports, the dynamics of reporting in ABS works, guys. At sa lahat ng mga TV stations and radio stations, sa isa ka reporter, you have to send or to submit at least 10 reports. Isa dyan or dalawa ang ipapasa ng newsroom nyo, ng inyong newsroom or director nyo or kung sino man dyan, nga manager sa mga field reporters. So sa 10 yan, may dalawa or isa nga kukunin na ipipicture nila sa kanilang prime time. Yan ang gawain sa mga reporter. Ngayon, itong si Palalolo, according ni siya, sa assistant mo noon, ang bilatsing iloy ka, sang naga-expose kang gago ka. Maraming mga drug lords, maraming mga kababalagan, nga hindi mo gin-expose utak feeling yung powerful sa may upper hand sa para hindi mabisto. Hindi mo baka, I know that feeling kasi marami naman akong pwede din na-expose noon, mga private na mga tao, mga iskabitche, mga nakawan sa mga ganitong company, talagang nagbibigay talaga sila or nag-attempt na magbigay. Kaya kuya, mas importante sa akin ang news. I am not going to be a hypocrite and tell you na wala akong tinanggap noon sa mga tao na Loy, wag mo na lang tong ibalusubasin ang kamag-anak ko na kapitan sa barko na may kabit na nabuntis. Ito na lang Loy para sa katahimikan mo. So kung mga private na mga tao kag wala naman may ginagrabyo sa kaban ng bayan kasi I am really into government. Kung meron may naganakaw sa gobyerno, talagang ginabirada ko, i-expose ko. Pero kung mga private people, kag talagang maayos, may makipag-usap sa akin, or may nagabash dito sa akin, kag biradahon ko, kalkalon ko ang mga kaibuturan ng kanilang mga kasalanan, may nagninong-ninong sa kanilang kaibigan ko nga mga abogado, kaibigan ko nga mga mayors, kaibigan ko nga congressman, Loy, kilala ko ng gimbugris mo, wag mo na lang i-continue, bugris, regaluhan ka namin 200,000. Yung mga private na mga tao,
ginatanggap ko naman kapag may kaibigan ako nga mag-mediate. Yung hina-arbor sa akin, yes. Kasi siyempre, putang ina, mayaw-yaw ko sa kanya. Wala naman ako makukuha nga 200,000 agad-agad. So, business-minded din ang nanay nyo. Pero, kapag duga umul-umul, gid ko bilat sing iloy, galit na galit gid ko sa isa ka iskabitsi palalulo, kag iskabitsi sa sang mga politiko, kahit bayaran pa ko 1 bilyon, hindi gid ko guys. Pero kung may nagasettle sa akin, nga mga private loy, private din ang family nga ni, ang anak na depressed, ganito, kung pwede loy, wag mo na lang i-continue bugres, patawarin mo na lang nga nag-comment sa'yo ng masama. Regaluhan ka ng pamilya ng 200,000, 300,000, please spare him. May pamilya, may nag-aaral, may ganitong mga anak, ayan, hindi ko na ginabugres na, syempre when the price is right. Kasi pera naman nila, hindi naman nila linakaw sa atin, hindi naman tayo agrabyo. Pero katulad ni kay Vanessa, ira nga kaplog hambog! Franchise kay ni Rogers, pwet! Nanay mo nga bugaw nga si Rosalinda. So, amunin siyang kin-report nga infringement sang Alpot, guys, oh. Ayan. Shout out din dyan, Jennifer Ramos Evangelista. Numero 1, kaman nga gaga ka nga konsentidura, kaman ang kabit, ginakonsinti nyo. Ayan ang mga kasama sang Filingera First Lady. Hoy! Hindi na magdaog ang bilat sing iloy ka nga si Erwin sa sunod magpatakbo sa huy kabit. Amo ni sa si Ira kabit China Burikat. Ito ang kanyang ginreport na copyright. Siyempre, kay naka-private naman talaga yan, meron ka lang sang pamilya mo, huy gaga, nga nakakuha sang pictures nyo, siyempre, kay nagagalit sila sa pagkakupal sang muka mo. Ayan, ganito sila ang kapal sang muka. Ara si Erwin, no? Klaro na. Ang lampingasan nga si Erwin, tapos gapakilid-kilid pa ang gagagaga. Huy, Kirida! Tapos si Rizalina Aquino, nagaiyak, Rizalina, bakit hindi mo ni sila ginaakusar kung concubinage kag adultery? Dong alipungoy ka man bilat sing iloy. Ito agrabyo sa nakakin ni Roger, si di ano ang tindahan mo, kwek-kwek? Gagagaga ka. Ayan na, nagkutselas siya. Ang kaplog nga si Vanessa, Coachella Day 3, finally made it out of the drafts. Yeah, di po. Ang pera ng bayan, ging Coachella, sang buki, baday. Mapunta ka sa kutsilang yun, di ka ang suot mo mantel ng mesa mo. Nag-flowerets ang gagagaga nga jumpsuit tapos nagbutas ilang lang. You do not wear mantel or kurtina, gaga. Dapat naga-plain ka lang na. Plain black, plain white. Pag nagpunta ka dito para bungga, effect chic. Nagpunta bilat sa iloy sa kutsila ang yun, gaya din suot sa kurtina, mango. Tapos flowerets pa daw punda. Gagagaga, ayan, so na you di ang kabit. Kabit Vanessa, kabit ni Erwin Tolpo. Ganyan o na. Nakabutas ang bilat sing iloy, mga agaw shout out dyan sa mga taga-Lasal. Pag nagmaldita ning iyo di sa inyo, Kirida ni sa. Kirida si Vanessa Ira, ang nanay ni Irban Ira Tulfo. Ang iyo di ni nakikisiping ni sa 61 years old na kulubot ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Nan. Report mo ko, dapat nagpasimple ka ng bilat sing iloy mo na. Gatravel ang yun nagsuksuk-suksuk sa sampalday gaga. Buki man nun, naka-t-shirt tapos sa paldang yun tapos ginihigot-higot pa sang gaga. Ano ka masaot ka, masayaw ka sang let's do the twist, mango? Hindi mo ginaganyan, gaga, kung gusto mo do ala, kahit ibang ilista kang bilat sing iloy mo, ginatakin mo to dapat. Hindi mo to ginaganyan, ano ka, let's do the twist ka, bubu. Ayan, ito ang kanyang album. Ganyan ang album ko sa kanya, guys, kompleto. When in Korea, when in Hong Kong, bilat sing iloy ang kabit. When in Pisa, Italy, when in Singapore, ayan. When in Venice, no, you di sandali, hanapin ko muna ang nanay. Ayan, bilat sing iloy, nakagucci ang Alpot, yaw na. Hanapin ko muna ang ano. Ito ang kanilang yate ni Erwin Tulfo. Na, tingnan nyo, na, noon, sang wala ka pa nagpagluta ang bilat sing iloy ka, ang kulay mo, pugita ka. Pugita octopus. Ha? Mahilig sa'yo mga flowers. Anong gina flowers mo? Dabi ito higa. Sino nagaturo sa'yo?
Nakaano pa sa tawag ni Lady Dior, ayan. Naka Lady Dior, alam niyo ba kung magkano ang ganito kaliit na Lady Dior? Mahigit ni 400,000, guys. Meron ako nito noon. Nirigalo sang boyfriend ko nga kapitan noon sa Emirates na eroplano. Ayan. Mahilig ng flowers. Sinuot mo na naman ang punda mo kagang kumot. Gak. Na, ayan. Birthday sa kanilang bastardo. Ayan sila, oh. So, copy infringement ko sang gagaya. Kahit totoo naman talaga ang mga pictures ko, hindi ya AI. Akala ko noon nung sined lang sa akin, akala ko nga AI eh. Ayan, itong anak nilaw na, carbon copy ni Erwin. Arasaw na. Tinamit nyo. Ayaw ko pa sana damayin ang anak mo, ikaw gid kapilit sa akon. Bilat singiloy, kirida! Kabet! Number 2! Nan. Ayan siya, bilat singiloy na. Nakakuha, naka-Chanel. Ma-full blast ako siya. Mahilig siya bala guys, mahilig siya bala ganito. Ano ka masaot ka, mambo number 5? Tapos ginasutan sa bilat sing iloy sang sandal nga uran bukit baday. Sandali lang, hindi ko makita ang picture sang iloy nga kwan. Hindi ko makita ang picture sang nanay nga bugaw. Sandali lang, binugawan sa sang nanay. Sinabi ng nanay niya, okay, patulan mo na ang kirido mo, total Erwin Tulfo. Kahit pa paano panagutan ng anak mo. Nagsugsok ang alpot isang punda, kaghabol, kag kurtina, mango. Wala ka stylist. Wala ka sa mga kaibigan nga mga bungga nga magsabi sa'yo, dapat mga ganito lang na yung mga bronze, plain. Mga ganun lang, tapos mga simplicity lang, tapos kung magsuot ka man sa mga Dior. Actually, yung mga Dior na guys, ginakuan ko lang, makeup kit ko lang na, ayan o na. Makeup kit. Mahilig sa bulaklakin, ang kwan feel na feel sang kabet. So 2013 sila nag-meet sang pala nga si Erwin. Ang sinusuot niya pala nga mga bags noon, ang ginagamit sa mga bags noon, mga Parisian Michael Kors pa lang kag mga Marc Jacobs. May maraming nag-aaligid daw sa kanya nga mga kwan nga mga chinsanso. Ayaw niya sa mga incheck. Siguro, grabe, siguro kumain sa ay itong bilat si Iloy nga si Erwin kasi maliit lang na eh. Mga ganito lang naman ang ni Erwin, 2.7 inches tapos slim. Hindi naman malaki. Pero siguro dahil nga ay sikat si Erwin, kilalang kilala sa mainstream, akala siguro sang alpot siya gagawin na sa first lady. So kay Erwin sa at the age of 16, 30 pa lang siya ngayon. Ang anak nila is 13 years old. Tama ko. Tama ang arithmetic ko. So kung 13 ang anak nila, so dali, 30 siya nga na birthday lang siya sang April. Minus 13 years old ang anak nila, 17 lang siya ng anak. Minor. And that makes Erwin Tulfo a pedophilia. Correct? Anong tawag mo? Sa tot bilat sing Iloy sa 16 years old. Kami menstruation lang utas ang alpot nga si Vanessa na ni Erwin nga gago. Karakter mo naging man niya Erwin nga lampingasan kayang immoral ka. You do not possess any moral ascendancy because even in the States, you stole someone else's identity to pretend to have a pretend life. You did not even blink an eye living in America knowing consciously that the name Eric Sylvester Tulfo wasn't yours. And you even had the audacity to enroll yourself in the military thinking that you might get away with murder. You might get away with identity theft, but the system and the judicial system of America did not forgive you. So before you land in jail, before you get incarcerated, you run, Barbie, run. You run, Erwin, run. You went back to the Philippines, and this is how you started your empire of lies. So, nagapangawat siya, naga-extortion ang bilat sing Iloy ni nga si Erwin para busugin ang kanyang kirida. Hanggang sa nakapasok sa mga party list, na nagkaroon din ang bilat sing Iloy. Ano itong pangalan sa party list? AIC, Chororot. Isa ka rin doon ng bilat sing Iloy mo. 1 billion plus din. Ang mga pa na inyong pork barrel. May pork barrel pa that time. Doon niya binusog. Ang alput nga si Vanessa, ito ya istorya. Ang nagstorya nito sa akin straight from the horse's mouth, kapatid ng iyong nanay nga si Rosalie. Hanapin ko lang nanay. Ayan silang dalawa, oo. Kenny Rogers. Na ang patay uya, wala sa kanong babae. Sinungaling. Bilatsing Iloy mo, you lie through you Erwin Tulfo. What are you talking about that you love your wife and your children? Maybe you love your children, but not your wife. You are living in with your mistress, Vanessa Ira. I love my wife. Binigyan mong alpot, nagkiyat-kiyat ang bigaon niya sa kwano. Nag-slice-slice ang sang manok sa kinyo. Diyos ilampos, nakakarungga. This is not your husband. This is someone else's husband. You are an adulterer. Ay na siya, Ari, si Rosalie.
ang bugaw na ina ni Vanessa Ira nga si Rosalie Ira, kag ito ang tatay nga ambisyoso, nga itsura daw si Jimmy Santos. Ito ang kanilang produkto na hinayaan nila nga magpukasyel sa Pegasus. Nung binuntis, niligawan sa bilat sing Iloy nga si Erwin Tulfo, ini ang alpot nga dalok-dalok ambisyosa. Madyungira tahor ang iyo di nga si Rosalie. Rosalie Ira, sige na nak, magpakan lang kay Erwin Tulfo yan. Nagpapatakbo senador, sabi sa bugaw nga bigaon nga nanay. Kung matino kang ina, pinapaaral mo ang anak mo tapos ginapa-duty mo sa Pegasus. May trabaho naman ang asawa mo noon ka sa fishing boat. Nagasima naman ang asawa mo alpot. Hindi ko pa nakuha ang pangalan sang tatay pero makukuha ko mamaya. Didigapin kita nga, didigapin ang yudipot ka. I am going to dedicate my time. At least in 24 hours, I will dedicate at least 6 for you. Si Bani ang kanyang palayaw. Bani Era sang Iriga City. Idedicate ko sa iyo, ikaw ang pinakamataas nga kirida sang isa ka politiko nga 61 years old gurang. Ang nanay mo Rosalie, bugaw ka. Ito ang problema sa society natin. Even if they are very conscious that they are not conscientious. They do not possess any conscience at all. Despite the fact knowing that a man is really and actively married, they won't give a shit because of their being ilusionada and because of their being ambisyosa. They tend to open legs. They tend to fuck and sleep with a man that did not belong to them. In order for this shit get out of poverty, this is the shortcut to millions instead of sending their children to school to get a degree and maybe somehow go to another country and build their career, build a proper family. What they do, mothers like Rosalie Ira, what they do, sige na nak, ka na lang dyan, kain mo na lang siya, agawin mo sa asawa, hanggang ma-divorce, ma-annul siya nak, para ikaw first lady, yuta! Kung hindi nabisto ni Bugres ang iskabitsi mo, huy gago, baka sa susunod na eleksyon manalo ka pa ngayon, magpatakbo ka na ng nakakay kagawad, hindi ka manalo, you will not be hired by any TV stations anymore to become a journalist, whatever, because after all, you're not a journalist, you are an extortionist. What you do, you just set up a facade that you are somebody credible, someone who has dignity, someone who is moral, someone who holds morality, but actually you're not in camera. What you do, Mr. Erwin Tulfo, aka Eric Sylvester Tulfo, identity theft person in the States before, what you do is you cover the darkness and the black market that you run behind the camera. Kuno abi putaya matulungin sa mga inaapi ang mga bilat sing Iloy, extortionist, tinatabunan ang mga rapists, tinatabunan ang mga ihudi mga gambling lords. Hindi gina-expose ang mga human trafficking bilat sing Iloy nga mga warehouse sa mga Bulacan, Laguna, lahat. Maraming bilat sing Iloy ginapapasok ng mga human trafficking, maraming mga Pilipino pinapadala sa bilat sing Iloy nga Indonesia with the promise that they are going to get a decent job in Indonesia, Malaysia, Vietnam. Tapos nag-end up doon ang ating mga Pilipino, isa ka sa trafficker. Ina mo, makuha ko lang ang listahan kag ang mga chats nyo. But this is straight from the horse's mouth. Isa ka sa mga nag-traffic na mga Pilipino nga gapunta doon sa Indonesia, pinapalusot nyo ina kayo cross country Thailand. Ma-cross country Thailand, nagalusot bilat sing Iloy sa immigration natin. Diyan shoutout sa immigration Thailand. Kuno pagdating doon, ginapasakay sila sa barko, blindfolded, tapos gaakyat sila sa mga bundok-bundok. And then when they wake up, nasa isa na sila ka warehouse doon, and you know what they do? They're not rape or whatever, but they pose as a online chatmates. They target pensioners from UK, from Europe, and North America. Nagapretend sila ang kanilang mga profile pictures, mga magaganda nga mga Russians, tapos sila ang English sprekitik. Nagchat-chat sila, kag ginabiktima nila ang mga matatanda nga babae kag lalaki. Kita nyo na ba lang mga love scam? Ganito. Nagla-love scam ang mga bilat sing Iloy. Isa si Erwin kag si Rafi. I don't know pa kay Rafi. Pero sure ko si Erwin, isa ka sa nagapalabas ng mga Pilipino na pa-cross country nyo, bilat sing Iloy, mga lampingasan, merong agency. Maraming agency nga gintukod, ining si Erwin, partner siya, nga nagapaalis papunta, may mga o-promise me, pa nila OPM sa mga Pilipino, magtrabaho sa Vietnam, Indonesia,
Kung saan-saan kuno teacher, caregiver nani, ang ending pala loves cameras. So they post online as someone Russian, Belarus, beautiful pictures of girls. And then, they chat with old women and old men. And they get money. Ganito ang kanyang scam. Nung wala pa sa nakasenador ha, kag hindi pa DSWD, kag hindi pa sa representative, but still, until now, he is the connection of these people. Na bakit hindi ito nawawala? Bakit hindi ito na-expose? Kaya ang bilat sing iloy, ginatabunan sang gago. Ito ang gawain mo. Kaya nabubusog mo ang iyong kabit. At hindi lang naman si Vanessa. Vanessa, alam mo, hindi lang ikaw. Merong iskabetse nga gingarahe ang butakal mong kirido. Nga taga Palawan, Alpo. Tingnan mo, check mo doon ang pangalan niya, si Kimi. Hanapin mo ang kabit ng kirido mo. Akala mo ikaw lang bukod tangi. One and only ka. Nagpati ka? Naniwala ka kay Erwin Butakal nga dalok-dalok sa ay? Nabukod tangi ka nga kirida number 2. Ay, hindi ka gani number 2. Number 7 ka na. Bukod tangi ka nga gingarahin niya. Ay, ala. May kabit sa Palawan, may kabit sa Cebu, may kabit siya dyan sa Ruas Boulevard. Umuwi lang sa sayo paminsan-minsan, pero kung nagalakat-lakat sa pa rin sa ng ibang babae. Naniwala ang alipungoy magagagaga, ang ihud pa nga iskabitse, ikaw lang ang ginapasyon show. Pero darating ang panahon, mas bata sa iyo doon, si Kim Chu. Si Kim Chu nga taga Palawan, 24 years old. Out sang butakal nga si Erwin Tulfo nga 61 years old ganito sa Kamanyak. Maraming salamat po sa panunood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.